Well, isang magandang umaga po sa aming dalawa ni Brother Gab dito sa church. At tayo ho ay patuloy sa gawain ng Panginoon at ating hong binabati ng magandang umaga and Happy Lord's Day ang bawat mga kapatiran at mga nakatunghay sa live stream ng ating gawain ngayon. And yes, we are under GCQ and tomorrow ECQ. Ano ho, mas mahigpit. Pero hindi kasing higpit ng mga naunang ECQ, and would like to advise you to go over sa mga pamantayan na inilagay ho ng ating gobyerno. At as I see it, ay ang iningatan nila dahil talagang umaangat ang dumadami, record-breaking. Ang record natin nung kasagsagan ng nakaraang taon ay almost 7,000. Pero ngayon, itong mga nakaraang araw is almost 9,000 a day. Almost 9,000 a day ang nagka-positive ho sa COVID. At ang tingin kong iningatan ng ating gobyerno ay ang mahal na araw na kung saan maraming mga Pilipino ang umuuwi sa iba't ibang mga probinsya. At there is that very great danger na dalin ang COVID-19 sa ibang mga lugar. And also, alam nila na ang mga churches ay napupuno pag mahal na araw, and they saw it fit para not to persecute the churches but to protect the citizens. So that's how we are looking at it, and we are seeing it. That's why ay sa biyaya ng Panginoon, as we are commanded also, is to submit to the government as it is doing its job. Not persecuting the church but taking care of its citizens. So, Lord willing, after ho ng Holy Week, ay hindi man ho bumalik agad sa 50%, ay magkaroon na ng konting pagluluwag, and we are trying our best dito ho sa church lagi na i-maintain yung minimum health protocol. So nawa ay tayo ho ay patuloy na mag-ingat, magpailalim sa mga pamantayan ng gobyerno ho ng ating bansa na ibinigay ng Panginoon, at tayo ho ay magpatuloy pa rin sa paglilingkod. And we do praise and thank God for technologies na kagaya nito. I cannot imagine 10 years ago kung ito'y nangyari, makahirap na hirap ang maraming mga churches. Pero kagaya ho ng atin hong laging pinapaalala, there are extra challenges, lalo na sa mga kapatiran natin sa mga tahanan. Ang daming agaw pansin, napakadaling maging tagapamasid lamang at hindi ka bahagi sa pagsamba, lalo na kapag nakatingin ka lang sa screen. So I'd like to encourage, lalo na ho sa ating gawain ng pagsamba, for us to be really in participation sa atin hong mga ginagawa, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pag-awit sa Panginoon, sa pangangaral ng salita ng Diyos. And later, I will challenge us still to be faithful sa atin hong pagbibigay sa gawain ng Panginoon, dahil hindi ho naman tumitigil din ang ating mga gastusin at maging ang ating pagsuporta sa mga manggagawa. So I would like for us to really think and consider about our financial stewardship sa harapan ng Panginoon, even in the midst of this pandemic. Inawa, masumpungan tayo ng Diyos na mabuting katiwala sa maging sa mga material na Kanyang pinagkatiwala ho sa atin. So, I would like just to think about it and to pray about it and to search the scripture about it, kung paano tayo magbibigay lugod sa Diyos sa aspeto na yon, even in this present circumstance. So, nawa tayo ho ay patuloy na kilusin at hamunin at baguhin ng Panginoon. At as we have studied from the book of James, wag natin sayangin. Yes, nakikita ho natin, naririnig natin ang hinaing ng iba. Ayan na naman, hirap na naman. And yes, kinakaila. Pero, ay huwag nating sayangin. At tingnan natin kung paano tayo lalong ilalapit sa Panginoon ng mga kalagayan ho na ito. Well, with that, tayo ho ay magsisimula sa atin hong gawain. The first part is our Sunday School
And I am excited. We should be excited. We'll be studying the Word of God. At ating kinunclude ng isang napakahalagang paksa last Sunday, and we will start another subject this Sunday. At nawa tayo ho ay patuloy na turuan at gabayan ng Panginoon sa mga pag-aaral ho natin. So akin ho nais tawagin si Brother Gab upang tayo ho ay pangunahan sa pag-awit. His
At purihin po ang pangalan ng Panginoon. At muli ho, magandang umaga sa bawat isa sa atin. At narito naman ho tayo sa isang pekulyar na kalagayan, lalo na ho, well, in both sides, sa akin ho bilang mangangaral at tagapagturo, ay at least meron akong kasama ngayon, si Brother Gab. Pero karamihan ho ay through sa ating live stream. At yun din naman sa ating mga kapatiran ay nakatunghay, hindi live in person kung hindi sa mga screen ng gadgets or ng telebisyon. So again, but we still praise God. Amen? Tayo ay nasa bansa na kung saan nandoon ang kalayaan sa pagsamba sa Panginoon, but in this present distress, at isa yun sa mga prinsipyo na tinitignan ko ho, sa 1 Corinthians chapter 7, sinabi ni Pablo sa mga Kristiyano na yung mga may asawa, wag hanapin na humiwalay sa asawa, at yung mga walang asawa ay manatiling walang asawa. At yun ay hindi niya sinabi as to go against marriage, but ang sabi niya roon, because of the present distress. So taking that principle, that truth, and there are times of distress in the providence of God. Ay merong sitwasyon, again, we are not invoking situational ethics, but again, sa atin mga ginagawa, it is wise na ay consider natin yung mga kalagayan, hindi para magkasala, pero again, we are still doing our worship of God. So as I've said kanina ho sa ating panimula, ay tayo ho magsisimula ng brand new topic. Andito pa rin ho tayo sa broader series ng ating pag-aaral na Fundamentals of the Christian Faith. At ang goal sana natin dito na nakaraang taon ay to go through fundamental doctrines, major doctrines ng pananampalatayang Kristiyano in a fast pace, sa mabilis na paraan. At goal natin na matalakay ito para ho ang mga mananampalataya ay patuloy na maging grounded, ma-remind sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. It coincides also with our 10 years church anniversary. And we know that yung epekto nitong present pandemic, so naging mabagal ang atin hong pag-usad, but I hope ay nagiging beneficial, lalo tayong natututo sa salita ho ng Panginoon. We have studied about bibliology, the Word of God, and then we also studied about theology, that's doctrine about God. And I hope na mas nakumbinsi tayo tungkol sa salita ng Diyos, natutunan natin ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos, and much more natutunan natin at mas nakilala natin or na-remind tayo sa Diyos na ating sinasamba. Now, hindi ho porkit ating isinara na ang mga katuruan na yon ay ibig sabihin nalaman natin lahat patungkol sa Panginoon. Well, kung ganun, napakaliit naman ng Diyos natin. We can never exhaust. Kung inyo naalala, ang katotohanan patungkol sa Panginoon, God is infinite in all His perfections. Siya ay walang hanggan. So we can never exhaust. We can never fully know God, but we can truly know God. Okay? Sa paraan na inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin, those things that we can know about God are truths about God, pero hindi natin makikilala in His fullness ang Panginoon, much more in this side of eternity. So, ating yung pinag-aralan ang mga katangian ng Panginoon. We studied about the existence of God. We studied about the attributes of God, the communicable, incommunicable attributes of God. And gumapang tayo sa mga katangian na yon. At isa sa mga binigyan natin diin ay yung mga maling pagkaunawa sa mga katangian ng Panginoon. And then, ay kahuli-hulihan, last Sunday, ay atin hong tinapos ang pag-aaral about a very, very important doctrine that really sets apart traditional, orthodox, or true Christianity from the rest. Isa sa mga doktrina na nagse-set apart sa tunay na Kristyanismo ay that doctrine of the Trinity. Naniniwala tayo patungkol sa Diyos, about the Godhead, that God is a Trinity. That is, He is one God in three persons. At sasabihin na iba, parang illogical, but actually that is not. Seemingly, pero hindi. He is one in essence.
So He is one in one thing, in His essence, and He is three in another aspect, in His person. At yun ang atin hong sinasampalatayanan. Malinaw ang Bible, consistent from Old Testament to the New Testament. There is only one God. And nakita rin natin in the progress of revelation in the New Testament, there are three persons who are addressed as God. Tinawag na Diyos, nandiyan ang Ama. Tinawag na Diyos ang Anak. And lastly, we have seen the Holy Spirit ay nahandoon ang medyo mas kaunti ang mga talata patungkol sa banal na Espiritu, pero nakita natin na siya ay isang persona. Hindi na siya basta persona, siya ay madalas na binabanggit kasama, at ang implikasyon ay kapantay ng Ama at ng Anak. And there are verses that the Holy Spirit and God are used interchangeably, and there is only one possible implications or conclusion, and that is the Holy Spirit is God. So again, the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God, and we have one God, and that is the doctrine of the Trinity. These three persons are co-equal, co-eternal, that have their different functions. Meron silang iba't ibang mga gawain, as we also see in the pages of scriptures. Pero hindi ibig sabihin na mas mataas yung isa o mas mababa yung isa. Merong pagpapailalim, and again, this is a very limited analogy. Kagaya ng pagsasubmit ng asawang babae sa asawang lalaki, hindi ibig sabihin mas mababa ang asawang babae, kung hindi yun ang disenyo ng Panginoon. That is the function given by God. And in the persons of the Trinity, there is submission. Pero hindi ibig sabihin na mas mababa. So nililiwanag lang natin yun sapagkat these things can be a source of confusion sa marami hong mga mananampalataya. And with that, we can do more, study deeper, but I think ay hindi ho na masyadong magiging beneficial sa atin, at tayo ho ay pupunta na sa isa pang mahalagang doktrina. So we looked at bibliology, we studied about theology, and today, this morning, we will begin a brand new series under that broader series of fundamentals of the Christian faith, and that is Christology. Ayan. At siguro ho, sa pakinig ng iba, it sounds familiar from two words, Christos, meaning Christ, and then Logos, word or study or teaching. Christology is the study of or the doctrine of Christ. So yun ho ang atin hong sisimulang pag-aralan, and today, this morning, will be our introductory lesson. So, ang gusto ko lang ho ngayon, ika nga ay magbigay ng appetizer para mas matakam tayo, mas makita natin yung halaga na dapat nga nating bigyang pansin ang pag-aaral patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So, bago ho tayo dumako sa atin hong pag-aaral na ito, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. O aming Amang Diyos, muli, aming kang niluluwalhati, pinupuri, sinasamba, minamahal. Tunay, walang iba na kagaya mo, sapagkat walang ibang Diyos liban sa iyo. At kami, Panginoon, ay patuloy mo nawang hayaang malunod sa pagkamangha sa katotohanan na ikaw, O Diyos, na walang hanggan sa iyong kadakilaan, ay nagmahal sa aming mga tao na makasalanan. O Panginoon, anong klaseng pag-ibig ito na iyong pinahayag sa amin na nung kami mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa amin. O tulungan mo nawa kami na huwag mawala ang pagkamangha sa katotohanan ito. Ama, alam mo rin po ang aming kalagayan ngayon. Naririto, O Diyos, ang patuloy na banta ng karamdaman dulot ng pandemya. At Lord, paalala mo sa amin na hindi lamang ang pandemyang ito ang kadelikaduhan o panganib sa aming paligid,
Kundi Panginoon, paalala mo sa amin na Ikaw ang Diyos na nag-iingat at may hawak sa amin at tunay, kung hindi mo pahihintulutan, walang anuman nadadapo sa amin. At kung yung pahihintulutan, nalalaman namin ang lahat ay nangyayari sa ikabubuti ng iyong mga anak. Tulungan mo kaming magtiwala. Tulungan mo kaming magpahinga sa katotohanan ito. At Ama, anumang mga kabigatan, kabagabagan, anumang mga problema, ito man ay pisikal, pinansyal, emosyonal, ito man, Panginoon, ay mga laman ng isipan na patuloy nagpapabigat at bumabagabag, o tulungan mo kami na tumingin sa iyo. Tulungan mo kami na umasa sa iyo. At sa pag-aaral namin ngayong umaga, O Diyos, tulungan mo kami na mas lalo kang makilala. Nawa, kung meron mang mga maling paniniwala, ay tulungan mo kaming ito ay isang tabi at itapon at aming tanganan ang katotohanan ng iyong salita. Muli, Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa amin. Ikaw po ang magturo sa amin. Panginoon, hiling namin, Ikaw rin pong sumaliksik sa amin. Anumang karumihan at kasalanan sa aming mga buhay, o patawarin mo kami. Lahat ng ito ay sa iyo namin nihiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, nais ko kayong anyayahan na buksan muna ang inyong mga Biblia sa ilang mga talata. At again, as I've said, ay gusto ko na magbigay ng appetizer. Na para mas kailangan ko pang makilala sa Jesus, kailangan natin na talagang maging tama sa pagkaunawa natin kung sino ba ang ating Panginoong Hesukristo. And let me just first say na ang sentro ng pananampalatayang Kristiyano ay hindi isang idea o kaisipan lamang. Ang sentro ng pananampalatayang Kristiyano ay hindi mga tradisyon o mga practices na nakasanayang gawin. Ang sentro ng pananampalatayang Kristiyano, ang puso ng Kristyanidad ay hindi denominasyon na kinakaaniban. Mga kapatid, mga kaibigan, ang sentro ng pananampalatayang Kristiyano ay walang iba kung hindi isang persona, ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sentrong mensahe ng Kristyanidad ay walang iba kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo o ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Simple put, alisin mo si Jesus, walang Kristyanidad. Alisin mo si Jesus, walang ebanghelyo. Alisin mo si Jesus, walang kaligtasan. Alisin mo si Jesus, walang kwenta ang ating pananampalataya, tayo ay nasa ating mga kasalanan pa, umuwi na lang tayo at gawin natin ang ating gusto. Pero hindi wala si Jesus. Totoo si Jesus. At ang hamon nga ho natin ay mas lalo pa nating makilala at mas lalo pa tayong lumalim sa pagkaunawa patungkol sa ating dakilang tagapagligtas. So pupunta ho tayo sa ilang mga talata sa salita ng Diyos, and I hope this would give us a challenge to know Christ more. Simulan natin sa isang talata na nangingimi ang marami, pero napag-aralan natin ito tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, John chapter 17. John chapter 17, at simulan ho natin sa verse number 1. John chapter 17 verse 1. Ang sabi ho ay ito: This word spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee, as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. Ang daming pwedeng sabihin sa unang dalawang verses,
Pero narito ang gusto ko bigyan natin pansin sa verse 3, at kung yung naaalala, ang John 17:3 ay paboritong-paborito ng mga Iglesia ni Cristo. Nang sabi ito, "And this is eternal life." Again, coming from verse 2, ang sabi ni Jesus that He, the Son, should give eternal life to as many as thou hast given Him. So it is the Son who gives eternal life. And what is this eternal life? Ang sabi sa verse 3, "And this is eternal life, that they might know Thee, the only true God." At atin hong sinabi kung paano ito madalas ginagamit, hindi lamang ng mga Iglesia ni Cristo, kundi particularly ng mga Unitarian, na there is just one God, one person, the Father, and because the Father is the only true God, other gods are but false. And direktamenteng sinabi pa mismo na si Jesus ay huwad na Diyos, ng mga naniniwala sa ganong doktrina na si Jesus ay tao lamang. Pero tunay, narito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, at gusto ko makita natin yung kabuuan, that they might know Thee, the only true God. At hindi doon natapos. And what is eternal life? That they might know the only true God. At hindi doon natapos si Jesus. And Jesus Christ, whom Thou hast sent. So eternal life comes by knowing the only true God and Jesus Christ that has sent by the Father. So kailangan na makilala talaga si Jesus. So it follows na hindi sapat na kilala mo lang ang Ama, kundi dapat ay meron ka ring tamang pagkakilala sa anak. And without that proper knowledge about the Lord Jesus Christ, then there is no eternal life. Now, ang isang hamon ho at matalinong gawin kapag halimbawa nga may kausap tayo na ang paniniwala ay si Jesus ay hindi Diyos at ang tanging Diyos lamang, nag-iisang tunay na Diyos ay ang Ama, therefore si Jesus ay hindi Diyos. Ituloy ang basa sa verse 4 and 5. Ang sabi ni Jesus, "I have glorified Thee on the earth. I have finished the work which Thou gavest me to do." Verse 5, "And now, O Father, glorify Thou me." So as we have said, can you even imagine a mere mortal asking the Father to glorify Him? In what way? Sa paanong kaparaanan luluwalhatiin? Anong klaseng pagluluwalhati? Walang sabi ho dito ni Jesus, "Glorify Thou me with Thine own self." Glorifihin mo ko sa pamamagitan ng iyong sarili. And mga kapatid, malinaw sa salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, "My glory will I not share." So it's either Jesus here is a mere man committing blasphemy, or he is not just a mere man. Ang sabi ho ni Jesus, "Glorify Thou me with Thine own self, with the glory which I had with Thee." So Christ has a glory that He has with the Father. Kailan daw ito? Before the world was. And we know anong klaseng kaluwalhatian na meron ang anak. Again, from John chapter 1, verse 1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." And what is that glory? The glory of God. So you must know Christ, whom the Father hath sent. At you must know and recognize na ang Kristo na isinugo ng Ama ay may kaluwalhatian na kagaya ng sa Ama, sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Now again, we are not here to
prove again the deity of our Lord Jesus Christ. Pero dito ay malinaw yun. Pero ang punto ho natin dito, kaya natin dito simulan, this is eternal life. Maraming mga tao sa panahon natin ngayon ay nagsasabi nga, ay pare-pareho lang yan, basta lahat yan kay Lord, lahat yan kay Jesus, magmahalan na lang tayo. Well, sad to say, maganda sana kung pare-pareho nga lang, pero not so. If we would be saved, gusto nating maligtas, we must know God and know the Christ whom He hath sent. So kailangan, hindi optional, hindi ito maliit na bagay. Ito ay napakahalaga, ito ay napaka-importante sa pananampalataya, lalo na kung gusto nating maging Kristiyano at magkaroon ng tunay na kaligtasan. Well, isa pa ho, sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, at sa mga mananampalataya na, sa mga ligtas na kay Kristo Jesus o sa pamamagitan ni Kristo Jesus, narito ang isang napakagandang katotohanan. Ephesians chapter 1, and again, ang goal pa rin natin sa mga talatang ito is to whet our appetite to know Christ more. Sabi ni Ephesians 1 verse 3, Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, which hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So narito si Apostol Pablo at binigay niya ang emphasis, ang bigat ng lahat ng spiritual na pagpapala, at kasama nito ang pagpapala ng Diyos ng kaligtasan. At saan daw makikita, saan masusumpungan ang lahat ng spiritual na pagpapala at ng Panginoon? In Christ. Not in religion, not in Baptist, in Christ. We are chosen in Christ. We are called in Christ. We are adopted in Christ. We were redeemed in Christ. We were justified in Christ. We are being sanctified in Christ. We are reconciled through Christ. We are forgiven by Christ, and we will be glorified in Him. So ang lahat sa buhay Kristiyano ay konektado kay Kristo. From beginning to end. Lahat ng spiritual na pagpapala, lahat ng bagay sa spiritual na buhay, if we will live Christian life biblically and have a biblical understanding of the Christian life, it is connected to the Lord Jesus Christ. All spiritual blessings. And by the way, walang tinipid ang Panginoon. Lahat ng ligtas, God has poured all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So not in the local church, not on the religious group, not in sacraments or rituals. Apart from Christ, there is no spiritual blessing. Nakakala ho ng iba ay gagawin mo lang ang mga sakramento, gagawin mo lang ang mga ritual, at gagawin mo lang ang mga, maglalagay ka lang ng mga agimat, mga imahe, at nahandun na ang pagpapala. No. God was pleased to put all spiritual blessings, at lahat ng yon ay mararanasan ng Kristiyano connected to and by Christ only. So nawa, tayo ho ay lalong magkaroon ng pagnanasa na, well, kailangan ko pang makilala si Kristo para mas maunawaan ko din ang mga spiritual na pagpapala na ito ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Let's go now to another verse. Sa 1 Corinthians chapter 3. Again, hindi natin layo na i-expound lahat ng mga talatang ito, kundi ang goal lang ho natin sa umagang ito ay makita natin yung kahalagahan at mahamon tayo sa mas malalim at tapat at malinaw na pag-aaral patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. 1 Corinthians chapter 3,
verse 10. At ang konteksto ng talatang ito ay merong problema ng division sa church at Corinth. At ang problema ay hindi dahil iba't ibang doktrina, kung hindi, may problema sila sa doktrina, as if you will read continually sa Book of Corinthians. Pero ang division ay dulot ng meron silang iba't ibang pastor idols. I am of Apollos, I am of Peter, I am of Paul, and so on and so forth. At nahandun yung division. Sad to say, yan ay apparent sa maraming mga churches sa pananaw natin ngayon. At ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 3 verse 10, according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon, for other foundation can no man lay than that which is laid, which is Jesus Christ. So yes, there is that problem of division, at isa sa mga binigyang diin ni Apostol Pablo para maresolba ang division na ito ay walang iba kung hindi ipaalala na meron lamang iisang pundasyon ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Meron lamang iisang pundasyon ang pananampalatayang Kristiyano. And sorry to say, hindi yun yung mga pastor idols. Walang iba kung hindi si Jesus. So yes, if we will look at man, we will be divided. But if we will look at Christ, the sole foundation of the Christian faith, we will be united. At yun yung hamon ni Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi dapat magtalo-talo. Ang sabi ni Pablo, siya ang naglagay ng pundasyon, meron nagtayo dito, pero ang punto, iisa ang pundasyon at walang iba yon kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. So isa sa mga napakahalaga ho dito ay kailangan natin talagang mas makilala. Kailangan natin mas sentro ang ating pagtingin kay Jesus sapagkat looking to Jesus will deter disunity in the church. Ang pagtingin kay Jesus, ang pagbibigay prioridad kay Jesus, ang malinaw na pagkakilala kay Jesus ay mag-aalis o magsasansala sa dibisyon sa loob ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. So we need this. Not just a person, not hindi lamang bilang isang individual na Kristiyano, kundi kailangan natin ito bilang isang iglesia. Kung titingin tayo sa ating mga sarili, kung titingin lang tayo sa mga tao na nangunguna sa atin, madali tayong magkakahiwa-hiwalay. Pero kailangan natin tumingin kay Kristo, makilala pa siya. Well, malapit lang ho sa 1 Corinthians chapter 3 ay ang 1 Corinthians chapter 2. So, buksan natin sa 1 Corinthians chapter 2. At kung meron ho ngayon pa lamang ho nakatunghay sa atin hong live stream, itong mga talatang ito, we just began a new series, study about Christ, of the doctrine of Christ, Christology, under the fundamentals of the Christian faith. At ating titindan ng ilang mga talata bilang hamon sa atin para mas lalo tayong magkaroon ng init, ng alab, ng pagnanasa na kilalanin, pag-aralan, at magkaroon ng mas maliwanag na pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Well, here is another verse, 1 Corinthians chapter 2, verse 2. Simulan natin sa verse 1, okay? 1 Corinthians chapter 2, verse 1. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. So apparently here sa verse 1, makakakita ho tayo ng ebidensya na isa sa mga cause ng division ay ang mga leaders at isa sa mga tinitignan ng mga tao ay oratorical skills. Yung bang husay sa pagsasalita, yung techniques ng pagpepresenta ng mga argumento at yung mas nafi-feel nila, mas lapat sa yung pakatingin nila matindi ang dating pagdating sa mga ganun, yun yung tinitignan nila. So they are more concerned about techniques, oratorical techniques and presentations rather than the truth. At ang sabi ni Pablo, doon dumating ako dyan, hindi yun ang concern.
Ano ang concern? Verse 2, "For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified." Ang aking punteriya, ang aking layunin nung dumating ako dyan ay hindi ipakita yung husay ko sa pag-argumento, hindi para ipakita na mas magaling ako kaysa sa iba, kung hindi ang tanging punteriya ko ay ipakilala sa inyo, ituro sa inyo, ibigay sa inyo si Jesus at siya na napako sa krus. And that's none other than the gospel. If I used arguments, if I use orations or oratorical techniques, it is but to be of service, para maging kaparaanan upang makilala nyo si Kristo at hindi para hangaan ako. Pero gusto ko makita ho natin dito na ang mga mananampalataya sa Korinto na enamored sa style of proclamation or oration, ang concern, ang main concern ni Pablo is hindi yung style ng delivery but the content of the message. He decidedly and deliberately committed himself to the most fundamental and foundational element of Christianity, that is other than the gospel. So ito ho yung non-negotiable and irreducible minimum of the biblical gospel. Person of Christ and His work of salvation. Kung ating susundin ang pattern ni Apostol Pablo sa ating pag-aaral, it's Christ crucified. So yun ang ating susundan sa biyaya ng Panginoon. Kung sino si Kristo, kung ano ang ginawa ni Kristo. Sabi ni Pablo again sa verse 2, Jesus Christ and Him crucified. The person and the work of our Lord Jesus Christ. So here are just three, and we can go to many more passages, no doubt. At maaaring ngayon ay meron na kayong mga naiisip na mga talata na kung saan ay talagang binibigyan ng diin at pinapakita ang pagiging sentro ng ating Panginoong Hesukristo sa pananampalatayang Kristiyano. And I hope these verses and those verses na inyong maaaring naiisip ay magtulak sa atin sa lalong malalim na pagdanasa, na pag-aralan at makilala pa ang ating Panginoong Jesus. And with all this, na mga talata sa Biblia na kung saan malinaw na pinapakita na ang sentro ng pananampalatayang Kristiyano ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, sad to say, ay may problema ang maraming mga churches. Much more ang mga nagpapakilalang evangelical churches. I-define lang natin ng kaunti when we use evangelical churches, na hindi ito as a group of religion, pero evangelical churches with the very word evangelical, meaning they believe the evangel, they believe the good news. Yung mga churches na nagsasabing salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Those are the churches that falls under evangelical churches. So, hindi kasama dito ang Roman Catholic Church, hindi kasama dito ang yung mga cult churches na naniniwala ng ibang paraan ng kaligtasan. Pero there are within the umbrella of evangelical churches, there is a problem. Anong problema? There is weakness in Christology. May kahinaan pagdating sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi ho ng Cambridge Declaration of 1996, ang mga Kristiyano o mga leaders ng mga evangelical churches o groups ay nagtipon-tipon at sila ay nagsaysay ng mga artikulo patungkol sa pananampalatayang Kristiyano, at isa dito ay ang Solus Christus, the erosion of Christ-centered faith. The very title ay nakakalungkot. The erosion, ang pagguho ng Christ-centered faith. At ang sabi ho dito sa Cambridge Declaration of 1996, as evangelical faith becomes secularized, its interests have been blurred with those of the culture.
Yun daw interest, yung atensyon ng mga churches na nasa-secularize na, ay na lumalabo. Wala nang pinpoint saan nakaturo kung saan-saan ng direksyon nakatingin. The result is a loss of absolute values, permissive individualism, and a substitution of wholeness for holiness, recovery for repentance, intuition for truth, feeling for belief, chance for providence, and immediate gratification for enduring hope. Christ and His cross have moved from the center of our vision. Yun daw ang kalagayan ng maraming mga evangelical churches ngayon. Yung mga result is loss of absolute values. The result is a loss of absolute values. Ano nangyari? Permissive individualism. Ano ibig sabihin? Well, yun yung sa'yo, ito yung sa akin. Individualism. And a substitution for wholeness than for holiness. Mas mahalaga na yung pagiging whole. Ibig sabihin ng wholeness, sound, healthy, hindi lamang physical health, kung hindi pagiging whole sa iyong pananaw sa iyong sarili, self-esteem. Yun na, kaysa sa kabanalan. Mas mahalaga na yung mataas na tingin sa sarili. Mas mahalaga na yung pagiging self-fulfilled kaysa sa pagiging banal. Recovery for repentance. Ang mahalaga ay makarecover, bumalik ulit ang saya, at hindi na binibigyan pansin yung totoong pagsisisi. Intuition for truth. And how much is this had seeped in many churches? Intuition, yung haka ba? Palagay, kutob, kaysa sa malinaw na katotohanan ng salita ng Diyos. Feeling for belief. At marami, yun ang kanilang pinaka-compass. Nakakita na kayo ng compass? Maganda sa compass, lagi siyang tumuturo sa, saan? Sa north. So at madetermina mo kung nasaan ka, depende dun sa compass. Mahirap pag yung compass, saan umiikot yung turo. Hindi mo determina yung direksyon. At yun ang itsura ng taong umaasa sa feelings. Because one day you're feeling ay ito, the next day you're feeling ay ito. Well, you don't need to wait for the next day. Maaring the next hour, iba na yung damdamin mo. At yun yung compass mo ay kung saan kang direksyon patungo. At hindi nakabase sa katotohanan. Chance for providence. Chance na lamang at tinitignan at hindi na nakikita ang kamay ng Panginoon sa paligid. Immediate gratification than for enduring hope. The here and now. Gratification ngayon dito. Sarap ngayon dito. Hindi na nakatingin sa pag-asang hinaharap at mag-endure dito na nakatingin sa hinaharap na pag-asa. At lahat ng ito, ang kadahilan ay ang angkla. Bakit? Christ and His cross have been moved from the center of our vision. Hindi na si Jesus ang nasa gitna, hindi na si Jesus ang nasa sentro, wala nang iba kung hindi anuman na ipinalit kay Kristo. Leader, sarili, denominasyon ang inilagay sa gitna. Malaki ang problema ng maraming mga churches. And mga kapatid, wag nating sabihin na hindi kami ganun. Well, take heed. Yung mga nakatayo, take heed lest ye fall. We must be on guard. Kaya ho talagang napapanahon. Isa siguro, let us just do a quick application sa kalagayan natin ngayon with this GCQ and tomorrow ECQ. At ang sentro ng kaisipan ng maraming ngayon is pandemya at ang pag-asa ay vaccine para guminhawa ang buhay at bumalik na sa normal. And seemingly ang goal, and Christians are being set away na ang goal ay makabalik sa normal. Dahil wala na si Kristo sa gitna. Is that the goal of Christianity? Nakabalik sa normal?
Well, ang sabi ho ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20. Ang sentro pa rin ng Kristiyano at ng buhay Kristiyano ay si Kristo. Ang mga taga-Galacia na kung saan sila ay unti-unting nahahatak sa ibang ebanghelyo ay sinaysay ni Pablo ang kanyang patutuo sa kanila, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of or in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yun pa rin ang sentro. Sentro hindi lamang sa loob ng church, kundi sentro ng pamumuhay ng Kristiyano, hindi man linggo, kundi linggo hanggang Sabado. Para kay Pablo, ang ebanghelyo at ang mensahe ng ebanghelyo at walang iba kung hindi si Kristo ang pinakapuso ng pang-araw-araw na pamumuhay at pagpapakabanal ng mananampalataya. Now, let's give some other truths or thoughts kung bakit mahalaga na talagang bigyan natin ng atensyon ng pag-aaral patungkol kay Jesus. Una, the problem, that's number one, the problem of evangelical churches. Number two, the danger of another Christ or another gospel. Sa 2 Corinthians chapter 11, buksan po natin. 2 Corinthians chapter 11 and verse number 4. 2 Corinthians chapter 11 verse 4. This is Apostle Paul castigating at matalim yung kanyang salita sa mga taga-Korinto na nadadala ng mga super apostles. Sabi ng salita ng Panginoon, for if he, that is the one who is presenting himself as a super apostle, truly ang totoo siya yung false apostle, cometh preacheth another Christ, whom we have not preached, or if ye receive another spirit which ye have not received, or another gospel which ye have not accepted, ye might well bear with him. Nakikita niyo ho yun in Corinth, na kung saan nagmiministeryo ang mga apostol mismo right then and during the apostles' time. Itong mga Kristiyano sa Corinto ay nandoon yung panganib na sila'y matangay, mapaniwala sa ganda ng salita, pero ang pinapangaral ay hindi na ang tunay na Kristo kundi another Christ. Not the Christ of the Bible, hindi yung Kristo ng salita ng Diyos, pinapakilala nila, maaari, lalo na sa panahon natin ngayon, ang isang Kristong hindi pinanganak ng birhen, ang isang Kristong hindi Diyos, ang isang Kristong hindi sinless, ang isang Kristo na maaaring hindi tunay na tao, ang isang Kristo na isang propeta lamang, ang isang Kristo na isang tagapagturo, mahusay na tagapagturo, pero tagapagturo lamang, ang isang Kristong magandang halimbawa lamang. Pero hindi Kristong Diyos na kailangan nating magpailalim sa Kanya at hindi Kristong tagapagligtas na tanging ating pag-asa. Mga kapatid, hindi ito noon lang, meron ngayon nagpapakilala ng ibang Kristo. By presenting a different Christ, they pervert the gospel. Anong punto? Hindi lamang sapat na nasasambit ang pangalan ni Jesus. Ang tunay na Jesus ay kailangang makilala at sampalatayanan at walang iba ito kung hindi ang Jesus na ipinangaral at itinuro at sinaksihan ng mga apostol. And there is that danger sa maraming mga Pilipino. Jesus din naman eh. Diba? Jesus din naman, Bible din naman, Diyos din naman. At hindi tayo mag-iingat. Yes, Jesus nga, pero hindi tunay na Jesus ng Biblia.
Have we forgotten ang warning ni Jesus? Many will say unto me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? In thy name has cast out devils, and in thy name hath done many wonderful works in the name of Jesus Christ. Anong sasabihin ni Jesus sa kanila? Magsiliyo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Magsiliyo kayo sa akin, mga manggagawa ng katampalasanan. We must be reminded of the sharp warning of Galatians chapter 1 verse 8. Ang sabi ni Pablo, but though we or an angel from heaven preach under any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Ang ebanghelyo na kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas, ang nagliligtas na gawa ng ating Panginoong Kristo ay kailangan nating panatilihin, kailangan nating ingatan, at kasama dito ang pag-iingat sa katotohanan kung sino ba si Jesus. So we must believe the person and work of the Lord Jesus Christ. Again, going back sa sinabi ni Pablo, 1 Corinthians 2:2, for I determined not to know anything among you except Jesus Christ, the person, and Him crucified, the work of salvation. Isa pa ho. So number 1, the problem of evangelical churches. Number 2, the danger of another Christ and another gospel. Well, number 3, i-take to consideration ho natin para mas lalo nating makita yung halaga ng pag-aaral patungkol kay Jesus, is the centrality of Christ in preaching. There's a very good book written by Bryan Chapell, Christ-Centered Preaching. And kung kayo ho ay mangangaral o tagapagturo, I would like to commend you that book. Ang sabi ng Philippians chapter 1 verse 18, what then, notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, yea, and will rejoice. What is the context of this text? Or what is the context of this verse? Si Pablo ay nakakulong at siya'y sumulat sa mga taga-Philippi para ibalita kung anong kanyang kalagayan. At ang sabi niya, huwag kayong mag-alala. Nag-aalala ang mga taga-Philippi kung nakakulong ang tagapangaral, paano na ang pangangaral, paano na ang ebanghelyo, nakakulong ang pangangaral. Ang sabi ni Pablo, huwag kayong mabalisa, mga kapatid, yung nangyari sa akin, ako'y nakulong, it went to the furtherance of the gospel. Yung kinakatakutan nyo na matitigil ang pangangaral ng ebanghelyo, lalo pang sumagana ang pangangaral ng ebanghelyo. Ang sabi ni Pablo, nung nakulong ako, may mga kapatiran, imbis na nagtago at natakot, nahamon at lalong nangaral. Pero alam niyo ba, sabi ni Pablo, meron ding mga taong naiinggit sa akin. Merong mga tao nang gusto ay sirain ako, at para mas lalo akong madiin, pinangaral din nila si Jesus para mas lalong magalit yung mga opisyal at lalong pabagyatin yung aking kaso. Pero sabi ni Pablo, what then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, whatever their intention is. Now, we're not saying na hindi mahalaga ang motive or intention, pero ang gusto ko makita natin dito ay yung pananaw ni Pablo, Christ is preached. And if Christ is preached, ang sabi ni Pablo, I therein do rejoice, yea, and will rejoice. I may be in prison, but because Christ is preached, I am rejoicing. So makikita ho natin dito, para kay Apostol Pablo, ang pinakamahalaga ay ang content ng mensahe. Yes, kung merong maling motibo, mananagot ang mangangaral, pero gusto ko makita ho natin dito, yung kasentruhan ng pangangaral ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Now, anumang laki ng iglesia, anumang laki ng gawain, anumang ganda, anumang husay ng mangangaral, if Christ is not preached, there's no reason to rejoice. Ganun mang kahusay na mag-encourage, ganun mang kahusay na pag pinakinggan mo siya, you feel really good and you feel really blessed.
But if Christ is not preached, there's no reason to rejoice. Let us be very, very careful. Ang sabi ni Spurgeon, kung di nagkakamali, I will try to quote, preaching without Christ is like a well without water. It's like bread without flour. Sa panahon natin ngayon, parang, ano to? Ang pangangaral na walang Kristo ay parang litsyong walang baboy. Cannot be. Gives false hope. No foundation. Again, sabi nga ni Spurgeon, I take my text and make a beeline to the cross. This is one of the most famous lines of Spurgeon because he always seeks to preach or even mention the gospel of Christ in every sermon he preached. So the centrality of Christ in preaching. Si Jesus, hindi tayo ang sentro. Mag-ingat ho tayo kung ang pangangaral ay ang sentro ay una, mag-ingat tayo kung ang sentro ng pangangaral ay yung pastor o yung mangangaral. Mag-ingat tayo kung ang sentro ng pangangaral ay yung tao at hindi si Kristo. So the centrality of Christ in preaching. Let me just give maybe 3 more. Number next, the preeminence of Christ in the church. The preeminence of Christ in the church. Ang kataasan, ang pamumukod tangi ni Jesus sa iglesia. Ang sabi ni Pablo sa Colossians 1:18, and He, Jesus, is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Na si Jesus, ang iglesia, ay nag-exist under the rule or the headship of Christ. At merong madaya at marahan, maaaring hindi halata, pero madayang kaparaan na maraming mga tagapanguna at mga miyembro ng mga iglesia, grupo o ahensya na kung saan kanilang kinakatunggali ang otoridad at pagiging head ni Jesus sa kanyang iglesia. At hindi ito bago. Sa Biblia pa lamang, sa panahon ng mga apostol ay naranasan na merong kumakatunggali sa pagiging ulo ni Jesus sa iglesia. Sa 3 John chapter 1 verse 9, ang sabi ni Juan, I wrote unto the church. Now, hindi ito ego trip ni Apostol Juan na gusto niya siya ang pakinggan. No. Alam ni Juan because he is an official witness. He is the revelation bearer. He is an apostle. So Christ speaks to the church in the apostolic times. Christ speaks to His church through the apostles. Pero ang sabi dito ni Juan, I wrote unto the church, but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receive it as not. Well, para bang ganito? Well, alam ko ito yung sabi ni Juan, pero mga kapatid, huwag niyong pakinggan si Juan, ito yung pakinggan niyo ako. Ang sabi ho ni Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 3, neither being lords over God's heritage. The leaders, the pastors are not lords over God's church. In the church, there is only one Lord, one head. At hindi welcome ang sino mang katunggali at walang marapat na katunggali. Kailanman, hindi ang tao. 1 Corinthians chapter 1 verse 12, ang sabi, now this I say, that every one of you saith, I am of Paul, and I am of Apollos, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Is Christ divided? Was Christ crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? Nakita niyo yung approach. Sabi nga natin kanina sa Corinto, may problema ng division, at ang division nila ay because of their leadership. Ang tanong ni Pablo, is Christ divided? No, if Christ is not divided, so why are you? Nakako ba si Pablo para sa inyo? No. Bakit kayo kay Pablo nagpapailalim? Ba'y binautismohan sa pangalan ni Pablo? No. Bakit kayo kay Pablo sumusunod? Ang layunin
ni Pablo ay gawing tagasunod, disipulo, followers of Christ. Again, we have been studying sa evangelism. So in the church, it must be the rule of Christ. Yes, through the ministry and obedience to His word implemented in the church. So bakit natin kailangan pag-aralan? Mas makilala pa si Jesus para siya maging prominente at manatiling ulo sa buhay ng iglesia. And again, we can never dethrone Christ at the head of the church. Pero in the experience and in the life of our local church, Christ must be preeminence. Well, number next, kailangan natin bilisan. The experience of Christ in the life of the believer. The experience of Christ. Ang pagkaranas kay Kristo. We have read kanina, Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of or in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So ang gospel, si Jesus sa buhay ni Apostol Pablo ay hindi pang-araw lamang ng linggo, kung hindi yung buong buhay niya 24/7. Now, kailangan ko lang magbigay ng paalala. Maaaring magkaroon ng tendency na mamaster ang maraming mga doktrina patungkol kay Kristo, ngunit hindi lumalago sa personal na relasyon at karanasan kay Kristo. That's a big difference. Pwede kang makakuha ng maraming impormasyon tungkol kay Jose Rizal, pero dahil si Jose Rizal ay patay, marami kang impormasyon pero wala kang eksperyensya. Kay Kristo, pwede natin siyang makilala. At dahil si Kristo ay buhay, muling na buhay. At dahil ang Espiritu ni Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nakatahan sa atin, pwede siyang maranasan sa buhay. There can be and there should be a real experience of Christ in the believer's life. Not a mere emotion, but it's through the ministry of the Holy Ghost. Ang sabi ni Pablo sa Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. And speaking of His life, sa pamumuhay ni Pablo, gusto niyang makilala yon, maranasan yon. We're not looking for mystical experience. Hindi tayo tumitingin at humahanap o naghihintay ng panaginip or boses na maririnig natin. Pero habang tayo ay nananampalataya at lumalago sa pananampalataya kay Kristo, ito ay nagiging bahagi ng ating buhay at ng ating pamumuhay. As Apostle Paul said, we live by faith and not by sight. Sa gitna man ng mga kahirapan, sa gitna man ng mga problema, marinig din natin at maging totoo sa atin yung sinabi ni Jesus kay Apostol Pablo, my grace is sufficient for thee. Na sa buhay ng pananampalataya ay masabi din natin, oo, totoo, the Lord is my shepherd. Not just an idea, but a truth experienced. And lastly, dito tayo matatapos. The growth of the believer in Christ. It is commanded. Kung bakit natin kailangang mas makilala at pag-aralan ng patungkol kay Jesus, ang sabi ho ni Pedro, 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Minsan ho, meron akong sinasamahang online Bible study. At isa sa mga tanong ay, paano ang sasabihin sa mga taong ayaw nang lumalim pa sa pag-aaral? Basta ligtas na ako at sapat na yon. At isa sa mga sagot ho doon ay, they are in disobedience to a clear command, to the clear will of God.
ang maliwanag na utos ng Diyos, ang maliwanag na kalooban ng Diyos, that we as believers must grow in grace and in the knowledge, sa pagkaalam, sa katotohanan, sa kaalaman na kailangan ating lumago, sa kaalaman patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Anong punto? The believer must strive and pursue greater, deeper, and more personal knowledge. Not just cognitive or theoretical knowledge, but personal knowledge of our Lord Jesus Christ. Anong punto ulit at katotohanan? Ang teolohiya o mga doktrina ay mahalaga sa paglago natin sa pananampalataya. Pero hindi ibig sabihin marami tayong alam na teolohiya ay marami na tayong alam sa pananampalataya. O malago na tayo sa pananampalataya. Pero napaka-delikadong isipin ng isang tao na ayaw lumalim sa pananampalataya at kanyang i-claim na malalim ang kanyang relasyon. It doesn't really follow. Sabi ni Jesus, sanctify them by thy truth. Thy word is truth. Ang ating kabanalan, sa paglakad bilang mananampalataya, kailangan natin ng katotohanan. Isa sa mga sentrong katotohanan ay ang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So ang goal ho natin sa ating pag-aaral ng Christology ay hindi lang para dumami yung ating alam at nawa hindi ito magpadami ng alam lamang at magpayabang, kundi ang ating goal ay lumalim pa sa pagkaunawa, sa kaalaman patungkol sa ating Panginoong Kristo, at ito'y magtulak sa atin sa mas maalab na paglilingkod, mas matinding pagmamahal, at mas tunay na eksperyensya kay Kristo sa ating mga buhay. Bilang individual na Kristiyano at bilang isang iglesia. So I hope you took note sa mga verses na atin nung binasa. I would like to encourage you next week or this week ay ECQ at marami sa atin na may stock na naman sa bahay. Meditate upon these verses. Meditate upon Christ. Meditate upon the gospel. At let us ask God to na ilagay sa ating puso ang mas masidhi at totoong pagnanasa na makilala siya. Again, we can never downplay the importance. And this is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po. Salamat po sa iyong habag, sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong mahabang pasensya. At Panginoon, patong-patong na pasalamat sa iyong pagkakaloob ng iyong bugtong na anak upang kami ay maligtas. O tulungan mo kami. Tulungan mo kami na mas makilala pa ang aming Panginoong Jesus. Bigyan mo kami ng puso na may gutom at uhaw. O nawa kaming hayaang matahimik. Nasain namin si Jesus. We might know Him and the power of His resurrection. O patuloy mo kaming hubugin sa wangis niya. Patuloy mo kaming gamitin para sa kapurihan ng pangalan. Patuloy mo kaming ingatan. At sa gitna man ng pandemyang ito, Panginoon, tulungan mo kami na lumakad sa pananampalataya at hindi sa nakikita. Lahat ng ito, idalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kapatid, magpuproceed ho tayo sa ating 10-minute break at after 10 minutes, mag-resume ho ang ating gawain ng pagsamba. God bless po.